DBSI. Informing and entertaining Filipinos since 1998. Energy, 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 energy! Same, pero iba. Same, pero iba. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number one. Energy! Ito ang number 106.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number one. energy! Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Kaya't tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy! Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal ko ang Lindsay. Ako po si She. Lindsay, nagigilty po ako dahil sa ginagawa ko sa pamilya ko. Sumulat po ako dito sa lihim ng liham dahil gusto ko pong marinig ang opinyon ninyo tungkol sa problema ko. Panggang asawa ko po ang mas malaking pinapasok na kita sa amin dahil isa po siyang manager. Yung binyag at first birthday po ng anak ko o anak namin, siya lahat ang gumastos. Ako naman po, laging merong nakaredy na pang-ambag. Pero ang sabi niya, itabi ko na lang para sa ibang mga bagay. Masasabi ko po na malaki talaga yung nagastos niya. Ako po ang nakatoka sa mga imbitado. Pero nung chine-check ko na, nilagay ko doon yung pangalan ng pamilya ko at ng ilang mga kamag-anak ko. Mga kaibigan namin, pamilya niya at mga kamag-anak niya. Nung tiningnan na niya yung listahan, bigla niyang sinabi sa akin na bawal daw akong mag-imbita ng kahit sino sa pamilya ko. Sabi ko sa kanya, okay ka lang? Anak ko din yan. Dapat nandun yung pamilya ko. Ang sabi sa akin ng asawa ko, siya lahat ang gumastos. Siya lahat ang nagbayad. Kaya dapat wala akong iimbitahan sa pamilya ko. Kapag daw ginawa ko yun, pati ako hindi kasama sa listahan. TJ Lindsay, wala akong nagawa. Galit na galit ako nung time na yon.
Pero kahit masakit sa loob ko, sige lang. Sige lang kahit alam kong magtatampo at may masasabi ang pamilya ko. Ayoko na lang kasing magtalo kaming mag-asawa. Ayoko na ng problema. Ang tagal-tagal kong inisip kung ano bang nagawa ng pamilya ko para hindi niya imbitahan. At parang galit na galit siya. Pero naalala ko, matagal na panahon nang nakakalipas. Nagkasagutan sila ng pamilya ko nung mag-girlfriend at boyfriend pa lamang kami. Dahil sa pera. Yun ang dahilan. Kaya sa tuwing pupunta kami sa bahay, ayaw niyang sumama. Nagdadahilan siya lalo pat alam niya na nandun ang mga magulang ko. Kapag naman minsan, merong gathering na kailangan naming umattend, pumupunta lang kami pero hindi siya nakikipag-usap sa kahit kanino sa pamilya ko. Ngayon ko lang po napagtanto. Ngayon ko lang na-realize nung ayaw niyang imbitahan. Sinabi niya naman sa akin yung totoo nung nagtanong ako. Kaya naman, Lindsay, ang ginawa ko, pinakiusapan ko na lang yung pamilya ko na babawi na lamang kami next time. Kahit napaka-sakit, kahit alam kong hindi valid, ginawa ko yun para hindi na kami magtalo ng asawa ko. Pero tanong ko lang po, ano po bang dapat kong gawin para maayos ang gusot na ito with my husband and with my family? Alam ko po na hindi dapat tumagal ito. Alam ko po na kahit papano dapat magkasundo sila dahil pareho silang mahalaga sa buhay ko. Hihintayin ko po ang masasabi ninyo at ang mga opinyon ng nakikinig sa inyo. Maraming salamat po. Muli, ito po ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Same, pero iba. Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihin radyo. Sabihin mo, Energy! Ang oras sa buong kapuluan, check your time. Pangga ko, mahal ko, baby ko, 15 Cambots. Makaraan pang alas 9 ng umaga. 9:15 on the clock. Ano bang masasabi natin sa ganitong klaseng problema? Grabe din naman. Yung pagtiis mo dun sa pamilya mo, girl. Nagawa mo talaga yung gusto ng asawa mo na wag imbitahan yung pamilya mo dun sa binyag/birthday ng anak mo. Feeling ko kung ako yan, hindi ko kaya. Sorry. Magtatalo kami ng asawa ko pero hindi pa pwedeng hindi imbitado ang pamilya ko. Ano? Ikaw lang yung may pamilya, be. Tsaka diba, kapag halimbawa, nandun na yung mga kaibigan, yung ibang relatives, yung pamilya, nandun na kayo sa moment, matik hahanapin ng mga tao yung pamilya mo. Uy, nasan si tita ganto, ganyan? Uy, nasan si tito? O ano yung sasagot mo? Hindi kasi pinaimbitahan ng asawa ko eh. Diba? Ay, wala sila, ganyan. Siyempre, magtataka yung mga tao. Binyag/birthday, wala yung pamilya mo. Uy, ano yung mas importante na po pwede nilang gawin, diba? Wow! So, mahirap ilusot yan sa mata ng ibang tao. Kaya nga, alam mo yun, kung ako yan, hindi talaga ako papayag, be. O, hatiin mo yung bill na yan. Kung gusto mo ako na magbabayad, ikaw yung wag maglabas ng pera. Oo.
Hindi po pwede, be. Sinasabi ko sa inyo. Kaya ikaw, gusto ko rin marinig yung opinion mo about this problem. Kasi hinihintay po ni She yung ating opinion, di ba? Lika na, i-message mo na ako. We are live on Facebook, facebook.com/energyfm1067. Saying hello sa lahat po ng mga nakatune in na po sa atin. Si Ate Faye Lara, all the way from US of A. Hello po. Good morning, Ate Faye. Si Roy Pichay, si Ate Elizabeth, si Rosemary, at saka si Winifredo Sarmiento. Uy, ang nagbabalik. Hello po sa inyo dyan. Mabuhay po kayo. Kung sa'yo mangyari yan, anong gagawin mo? Oo, feeling ko hindi ka rin papayag. Yung iba dahil nga medyo may takot sila doon sa mga asawa nila, papayag na lang, oo na lang. Pero yung iba talagang, ay nako, makikipagtalo. Hindi talaga papayag kasi nga, di ba? Nandyan yung nanay mo, yung nanay ko wala. Pareho naman tayong pinanganak ng mga nanay natin, di ba? Ikaw ba ay sa team uunawain dahil ayaw makipagtalo or dun ka sa team makikipagdiskusyon at ipipilit ang gusto dahil yun ang tama? Oo. Anong masasabi mo dyan? Halika na. At sabihin mo sa akin kung anong naiisip mo. Sabi dito, pag magka-jowa ako, sasabihin ko sa kanya na mahalin at respetuhin niya lang ako at ang family ko at mas mamahalin ko ang pamilya niya. Pag hindi niya yun magawa, pwede na siyang lumaya sa buhay ko. Mabubuhay naman ako nang wala sila. Diba? Sabi pa dito wag mong maitotolerate ang ganyang pag-uugali kahit nagkakasagutan yan, yung silang parents mo, 'di ba? Kasi hindi pa rin tama na gaganyanin ninyo yung mga magulang ninyo dahil magulang nyo pa rin yun. Kung ginaganyan man kayo, puro ganyan. Kung ginaganyan man kayo, mas mabuting ipakita nyo na maayos pa rin ang pakikitungo nyo dahil iba manampalang karma kapag biyenan o magulang po ang pinagdadamutan ninyo. Nag-aaway lang pala, nagkasagutan lang. As long as di kayo sinasaktan, dapat hindi ninyo bastusin yung mga magulang nyo. Totoo nga naman. Sabi pa dito, dapat sabihin mo, ako ang nanganak niyan, ako ang masusunod. Ikaw ba yung umire? Ikaw ba yung nagpakahirap dyan? Halos mamatay ka, nakakaire. Ang kapal ng apog ha. Pakita mo sa akin at susuntukin ko yung mata. Hoy, hindi kayo magiging violent. Nakakaloka naman kayo dyan. Sabi pa dito ni Jelly, oo, ante, dyan palang red flag na po yung asawa mo. Bakit pinakasalan mo pa? Nagtatalo sila nung una, sinasagot yung pamilya mo, bakit pinakasalan mo pa? Oy, may point. Wag na patagalin, baka ultimo pinapakain niya sa'yo, isumbat pa niya. May mga lalaki talaga na wala sa hulog. Dapat sinabi mo nung bang ginawa yung anak nyo, siya ba yung naghirap o sila ba yung naghirap? Siya ka mo ang mga anak. Oo, Bob siya. Bob! Binaliktad. Oo, sabi pa dito ni Ana, ang main na tanong is, gaano kalala ang sagutan at about saan? Siguro may malalim ang na naging ugat, 'di ba? Kasi kung simpleng sagutan lang, imposible na hindi na niya mapatawad yung pamilya mo. Baka lang po. Pero meron din namang hindi natin nalalaman na drama between your family and your hubby at ngayon pinatutunayan niya or pinapamukha niya sa family mo na may mali sila. Better kausapin mo si husband at alamin ang naging ugat at baka maintindihan mo siya. But still, Ana, it is not acceptable pa rin na, 'di ba, hindi mo imbitahin o hindi mo i-honor yung pamilya ng asawa mo, 'di ba? Wow! Alam mo yun, taas noo ako at sumasaludo ako dun sa mga magbibiyenan, dun sa mga asawa na hindi in good terms with the parents-in-law. Pero they still manage to be civil with each other, no? Hindi nila pinapakita sa ibang tao na there is something wrong or hindi sila nagkakasundo or talagang magkakontra sila sa maraming bagay. Kasi civil sila sa isa't isa at lagi nilang iniisip na ay, nanay at tatay ito ng asawa ko. Nanay at tatay ko na rin yun. Kasi yun naman talaga ang katotohanan ng buhay. Diba? When you marry somebody or when you marry the one you love, hindi lang naman yung sasabihin nila, hindi naman sila yung pakakasalan mo. Pero in spirit, in essence, yayakapin mo rin yung pamilya niya. Wow! Diba? Sa ayaw at sa gusto mo, pakakasalan mo rin yung pamilya niya. Oh, diba? Kaya dapat igalang mo yung pamilya ng asawa mo. Kahit pa nagkaroon kayo ng sagutan noon, dapat ikaw nagbabow down. Hindi ka magmamatigas doon sa pamilya o doon sa mga magulang ng asawa mo. Hindi siya magandang ugali. Oo.
Diba? Sabi pa dito ng mga pangga natin, nako, pag may katwiran, ipaglaban mo. Sabi ni Diesta. Sabi naman ni Choyams Red, para sa akin, kailangan magpakumbaba ang asawa mo, ate. Pamilya mo yan eh. Kung may pinagtalunan sila dati, kalimutan niya na yon. Respect na lang sa pamilya mo. Nanay niya din, 'di ba? Nanay niya na din yon. Totoo naman. Sabi ni Adrian Linga, ano yan, exclusive property? Si girl lang yung mamahalin pero yung pamilya niya, hindi. Chinilasin ko yan eh. Oh, nakakaloka. Sabi dito ni Marie Gal, para sa akin, it's the reflection na wala siyang pagpapahalaga sa sarili niyang pamilya at saka wala siyang respeto sa magulang. Red flag talaga na di magandang behavior. At saka nasa 10 commandments po yan of God, diba, na respetuhin ang mga magulang. Sabi naman ni Michelle Cleto, ang dami nating mga new viewers and new commenters ha. Good morning po and thank you very much for tuning in. Sabi dito ni Michelle Cleto, nako, wag ka papayag kasi pamilya mo yan. Pabinyag sila ng sarili nila. Dalawa yung binyagan at saka birthday. Diba sabi ni Eyes Z, ito bago rin to. Hello po, welcome to Lihim ng Liham. She, pag-usapan nyo ng asawa nyo ang hirap. Kasi kasal yata kayo, diba? Pero kung hindi kayo kasal, naku, maghiwalay na lang kayo. Good morning, DJ Lindsay, and hello sa mga taga Duralco na always tuned in sa station po ninyo. Thank you very much. You guys rock. Sabi pa dito, naku, good morning DJ Lindsay. Ramdam ko rin yan, girl. Mas sinunod ko na lang ang asawa ko para walang gulo. Kahit masakit na di ko maalagaan ang pamangkin ko. Ay, oh. Pero para sa akin, yun lang. Yun ang aking opinion, no, She. Kung nakikinig ka man. Oo. Dapat gumawa ka ng paraan para magkasundo sila. Dapat ipa-realize mo. I mean, hindi mo naman makokontrol yung emotions or the way mag-isip yung asawa mo. Kasi may sarili siyang isip, may sarili siyang emosyon. So, ang pwede mo na lang gawin is ipa-realize sa kanya how important your family is to you. 'Di ba? Kasi parte yan ng pagkatao mo. Kaya dapat ipaglaban mo yung pamilya mo. Wow! Diba? Tsaka past is past. Yan yung pinaka ultimate talaga na problema ng mga tao, no? They could not get past on yung pong naging problema nila, 'di ba? Hindi sila maka-move on doon sa mga naging problema, kaya nagtatanim ng sama ng loob. Pagdating ng panahon, saka bumabawi, ganyan, 'di ba? Magugulat ka na lang. Kasi nagkasagutan tayo tungkol sa pera, 'di ba? Minaliit niyo ako noon, 'di ba? Ay, kailan 'yon? Ang tagal na noon, ah. Kaya nga, at the same time, dapat wary din tayo doon sa mga galaw natin, sa mga sinasabi natin, di ba? Mapamatanda man tayo o mapabata man tayo, dapat tayo po ay, alam mo yun, sensitive sa kung anong lalabas sa bibig natin. Di ba? Pag-isipan muna yung mga lumalabas sa bibig natin. Kasi once nasabi mo yun, maaring, alam mo yun, tumatak yun sa puso at sa isip ng taong pagsasabihan mo at forever niyang dadalhin yun. Yun talagang katotohanan ng buhay. Wow! And you wouldn't know kung paano siya magiging, kung ano yung magiging impact sa buhay ng taong yun. Tulad na lang nung letter sender, asawa ng letter sender natin ngayon, di ba? Ang tagal na nung usapan na yun, ang tagal na nung pag-aaway na yun. But still, hanggang ngayon, dinadala pa rin ng asawa niya, di ba? But again, ipaglaban mo yung presence ng pamilya mo doon sa birthday ng anak mo. 'Di ba? Kung ako yan, ay hindi matutuloy itong binyag na to at itong birthday na to kung hindi mo papapuntahin yung pamilya ko. Ano to? Hindi, at saka hindi lang ikaw ang magdedesisyon. Kaya nga tayo dalawang magulang eh. Dayong dalawa ang magdedesisyon. 'Di ba? Kung ayaw mong imbitahan yung pamilya ko at walang pupunta from my family, walang matutuloy na binyagan, 'di ba? At birthday. Magpabinyag ka mag-isa mo. Tsaka ito, ako umiri dito, ha? Oo. Ma-attitude dyan, sorry. Sabi dito, respect each other. Opo. Hi Kuya Alfie, kamusta ka naman dyan? Sabi ni Maria, mga linyahan ko, kung ayaw mong papuntahin ng magulang ko, di walang magaganap na binyagan para patas tayo. At sige, mag-away tayo. 'Di ba? Ako, alam ko ang tamang dahilan ng pakikipagtalo ko. 'Di ba? Wala, marami talagang makikipagtalo kapag ganyan. Pag-usapang pamilya ko versus your decisions na alam naman nating wala sa lugar, 'di ba? Kung may personal na galit ka against people, di sarilihin mo na lang. Pero wag mo idamay yung selebrasyon ng anak mo, selebrasyon ninyong pamilya, 'di ba? Porket mas malaki yung kinikita, porket ikaw yung nagbayad, ay naku, hindi natin bet yung mga... No, it's a no. Kaya girls, matuto tayong mag-ipon at magkaroon ng sariling pera, ha? Para hindi tayo ginaganyan ng mga asawa natin. Sabi ko sa inyo,
Oo, 'di ba? Kaya dapat hindi tayo pumipirming nakadepende lang sa pera ng asawa natin. May sarili ka dapat pera. Yun ang very very important yan. Isi-stress ko yan ng paulit-ulit. Oo. Hindi po pwedeng naaapi tayo dahil lang sa wala tayong naibibigay na pera at wala tayong naiaambag na pera. Cannot be, oh my God, borrow one from two. Oo. Ay, nako. Sabi ni Arch, happy wife, happy life. Mr. needs to understand that kung ayaw niyang maging miserable ang buhay niya. Ha. Totoo naman. 9:27 ng umaga, matuto kang ipaglaban ng pamilya mo, She, hindi yung yes ka lang ng yes dyan sa asawa mo. Masasanay yan, tingnan mo, for the rest of your lives, of your married lives, ganyan na mangyayari, siya lang lagi ang desisyon. Paano ka naman? Paano naman yung gusto mong ipaglaban? Paano naman yung gusto mo, yung opinion mo? Hindi ba yung nagmamatter to him? Dapat parehong nagmamatter ang opinion ng isa't isa. At dapat come into conclusion kayo kung ano ang gagawin. Hindi yung nababaliwala yung pamilya ng isa, ganyan, at mas bumapapor doon sa kabilang pamilya, ganyan. 9:27, Panggay ko pa rin po ay nakikinig sa 106.7 Energy FM. And this is Lihim ng Liham with your DJ. I am Lindsay. Mwah! Ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. Tutok lang! When you get caught in